At ngayon, pansin nyo ba na sobrang layo na ng lakas ni Luffy kumpara kina Zoro at Sanji? Kung sila talaga ang pakpak at kanan at kaliwang kamay ng Pirate King, ang tanong dito, sapat ba yung ipinapakita nila ngayon, dahil sa Elbaf arc ay ipinahiwatig na mismo ni Oda, na wala pa sila sa rurok nilang lakas, kaya ang tanong ngayon, paano nga ba lalakas sina Zoro at Sanji para makahabol kay Luffy? Talakayin agad natin yan, pero bago tayo magsimula kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na bagong chapter at analysis natin. Sa ngayon, malinaw na napag-iwanan na sina Zoro at Sanji kumpara sa kapwa nilang si Luffy. Kung tutuusin, hindi pa sila nasa antas na dapat para maging tunay na tawaging dalawang pakpak ng hari ng mga pirata. At dito napapasok ang kahalagahan ng Elbaf arc, dahil ang arc na to ay hindi lang tungkol sa mga digmaan o sa mga giants, malamang, ito ang arc kung saan isasara na muli ang agwat ng lakas ni Zoro at Sanji kay Luffy. Sa unang pagkakataon, mas malinaw nating nakikita kung paano talaga gumana ang crew ng dating Pirate King. Ipinapakita dito ng kwento na sina Rayleigh at Gaban ay bumuo ng sarili nilang bersyon ng Monster Trio, isang espesyal na antas ng lakas na kapantay mismo ni Goldie Roger. At mas grabe pa rito, dahil ipinapakita na ang dalawang pakpak ni Roger ay may kakayahan sa lahat ng uri ng advanced na hockey. Mula sa Advanced Conqueror's Hockey hanggang sa Future Sight ay kumpleto na sila. At dahil dito, mas lalong nagiging malinaw ang mensahe ng kwento. Hindi pa sapat ang lakas ni Zoro at Sanji, may kulang pa. Kailangan pa nilang mas lumakas, at ang pinaka-exciting na parte? Hindi ito haka-haka lang, direktang sinasabi ng kwento mismo na sina Zoro at Sanji ay hindi pa nasa rurok ng kanilang potensyal. Ibig sabihin nito, siguradong may mas malaking power-up na paparating para sa kanila sa arc na to. At kapag nangyari yun, doon pa lang natin tunay na masasabi na kumpleto na ulit ang mga pakpak ng magiging Pirate King natin. Sa puntong to ng kwento, si Luffy ay isa na talagang alamat. Kilalang kilala na ang pangalan niya sa buong mundo, hindi na lang bilang pirata, kundi bilang isang simbolo ng mga bansa. Kaya ang susunod na eksena ngayon ay malinaw, panahon na para sina Zoro at Sanji naman ay magsimulang maging tulad ng lakas nina Rayleigh at Gaban. Panahon na para kamtin nila ang sarili nilang mga rurok na lakas at simulang abutin ang mas mataas na antas ng hockey, na katulad ng kanilang kapitan. Dahil yan ang tunay na papel ng mga pakpak ng isang Pirate King. Simula pa lang ng Elbaf, nagbibigay na si Oda ng mga pahiwatig na sina Zoro at Sanji ay may kulang pa bilang kanan at kaliwang kamay ni Luffy. Ginawa niya to sa pamamagitan ng mas detalyadong paglalantad kung paano talaga gumana ang Roger Pirates noon. At ang pinakamahalagang revelasyon ay mayroon si Roger ng dalawang malakas na mandirigma na tumatayong balikat sa balikat niya sa labanan, mga pakpak na alamat din sa sobrang lakas. At dito isinulat na ni Oda at malinaw kung ano ang dapat na magiging lakas ni Zoro at Sanji para kay Luffy. Pero kahit malinaw na ang dynamic ng crew ni Roger, may isang bagay na hindi pwedeng baliwalain, at yun ay malayo pa sina Zoro at Sanji. Malayo sila sa antas ni Rayleigh at Gaban, at malinaw ring masyado pa silang malayo sa lakas ni Luffy para tunay na makatayo sa tabi niya sa future na pinakamalalaking laban. Tingnan natin ang Egghead, si Luffy ay nasa puntong kayang-kayang tigilan ang Admiral level, o kahit mga Gorosei characters ng sabay-sabay. Samantalang si Zoro, ay kinailangan pa ng matinding hirap sa isang one-on-one kay Rob Lucci na tumagal ng halos 20 chapters. At si Sanji naman, halos wala din talagang major fight sa arc na yun, at hindi pa rin siya maaasahan na humawak ng top tier na kalaban ng higit sa isang panel. Malaki na ang agwat ni Zoro at Sanji kay Luffy sa Egghead. Pero mas nakakabahala pa, dahil sobrang laki rin ang agwat nila kumpara sa prime ni Rayleigh at Gaban. Ang mga feats ni Rayleigh noong sa prime niya ay sobrang lala, na kahit ang East Blue era Straw Hats ay narinig na ang pangalan niya, si Garp mismo ay itinuturing si Rayleigh na ka-tier ni Whitebeard. At ayon sa mga kwento, si Gaban ay halos kapantay ni Rayleigh, na may sarili ring alamat tulad ng paghiwa ng bundok para iligtas ang Pirate King. Ngayon, ikumpara mo yan kina Zoro at Sanji, nasa final saga na tayo. Mabilis nang nauubos ang oras ng Straw Hats para gumawa ng sarili nilang mga alamat. Malayo pa sila sa lakas ng kapitan nila, at mas lalo silang malayo sa dating mga pakpak ng Pirate King. May mga nagsasabi na, ganun talaga, dapat mas mahina sina Zoro at Sanji kumpara kay Luffy. Pero hindi yan totoo, noong sa Enies Lobby, sabay-sabay silang nagka-power up. Nakipagsabayan sina Zoro at Sanji sa gears ni Luffy. Si Zoro, ay na one-shot si Koko gamit ang Azura, si Sanji, tinapos si Jobre gamit ang Diable Jambe. Oo, mas malakas si Lucci kaysa kina Koko at Jobre, pero mas malakas din sina Zoro at Sanji sa post-power up.
Kung tutuusin, kahit sa Gear 2nd Era, mas matagal pang natalo ni Luffy si Blue Ino kumpara sa kung gaano kabilis tinapos ni Zoro si Koko gamit ang Azura, at ni Sanji si Jobber gamit ang Diable Jambe. At malinaw, mas mahina si Blue Ino kaysa kina Koko at Jobra. Ibig sabihin, kahit kailan sa Enies Lobby, hindi kailanman ipinahiwatig ni Oda na bigla na lang naging sobrang layo ng agwat ni Luffy kina Zoro at Sanji. Palagi silang ipinakitang isang trio bago pa man ang time skip. At literal nating nakita yan muli sa dulo ng pre-time skip kung saan sabay-sabay silang lumaban sa Pacifista at halos pare-pareho ang performance nilang tatlo. Pero sa post-time skip, sobrang lumaki na ang agwat lalo na nang makuha ni Luffy ang Gear 4, Future Sight, at iba pang power-ups. Sa laban kay Kaido, sunod-sunod ang sobrang paglakas ni Luffy, parang 1, 2, 3, hanggang sa tuluyan ng maiwan sa alikabok ang kanyang mga pakpak. Oo, si Zoro ay nagsimulang gumamit ng Advanced Conqueror's Haki sa dulo ng Wano. Pero ang malaking kaibahan, si Luffy ay nagkaroon ng oras at pagkakataon para i-hone ito sa aktwal na laban. Noong una, hindi pa kayang maghati ng ulap ni Luffy laban kay Kaido. Pero nang siya'y matalo, bumalik, at lumaban muli, na kaya na niyang hatiin ang ulap kasama si Kaido. Ibig sabihin, umabot na si Luffy sa Yonko na level. Samantalang ang Conqueror's coating ni Zoro ay malayo pa sa ganong antas. At kung hindi pa sapat yun, isa pa, nagising pa ang Devil Fruit ni Luffy. At hindi lang ito basta awakening, lumabas na ang prutas ni Luffy ay ang pinaka-legendary na Devil Fruit sa buong mundo, isang kapangyarihang kayang gawin kung ano ang gusto niya, na halos walang limitasyon. Hindi lang naging Yonko level si Luffy, naging parang Diyos siya. Doon biglang naging sobrang laki ng agwat. Oo, ang power-ups ni Zoro at Sanji sa Wano ay naglagay sa kanila lampas sa karamihan ng commanders ng Yonko. Pero si Luffy, lumampas na siya sa commander level at tuluyan ng naging isang ganap na Yonko. At kung tutuusin, inevitable talaga na mangyari yun. Hindi tulad ng pre-time skip kung saan regular na may fights at growth ang buong Straw Hat crew, ang post-time skip ay halos para kay Luffy lang. Siya ang may sunod-sunod na major na laban at character focus. Samantalang sina Zoro at Sanji, sa unang mahigit 400 chapters ng post-time skip, ay kadalasang, may biro-birong kalaban, unting training, parang tuluyang nawawala sa ilang arcs. Pero ang mahalaga dito, alam ni Oda ang ginagawa niya. Hindi ito aksidente, sinadya to, alam ni Oda na sobra na ang ibinigay niyang spotlight kay Luffy, at panahon na para habulin ng mga pakpak ang kanilang kapitan. Kaya binuksan niya ang Elbaf sa pamamagitan ng pag-highlight kung gaano kalupit ang kanan at kaliwang kamay ni Goldie Roger, pagpapakita kung gaano pa rin kalakas si Rayleigh kahit sobrang matanda na, at direktang pagsasabi na sina Zoro at Sanji, sa kasalukuyan, ay hindi pa sapat sa pamantayan bilang isang pakpak ng isang Pirate King, at tama nga si Gaban. Si Sanji ay nasa 500 chapters na sa New World, pero basic armament at observation hockey pa rin, walang Conqueror's hockey, at hindi pa man lang malinaw na naipapakita ang basic black coating ng armament. At ang nakakatawa pa, ang ibang Zoro fans ay sobrang proud na may advanced Conqueror's hockey na si Zoro, samantalang wala si Sanji. Pero ang totoo, kahit si Zoro, sablay pa rin sa hockey sa pinakamataas na antas. Hindi pa niya alam kung paano maayos na gamitin ang Conqueror's hockey niya. Final War na ang paparating, pero si Zoro ay hindi pa kasing lakas ng number 3 ni Roger, na 40 years nang lampas sa prime niya. Dagdag pa, wala siyang Future Sight, na sa puntong to ay nagiging basic requirement na para sa top tier hockey level fighters. Sa totoo lang, hindi pa elite level hockey user si Zoro ngayon. Pero lahat ng to ay may isang dahilan lang, malamang temporary lang to. Alam natin na hahabulin ni Zoro at Sanji si Luffy. Dahil malinaw na yan mismo ang punto ng Elbaf arc. Dagdag pa riyan, ginagamit ni Oda ang arc na to para ipakita kung gaano kahalaga ang Monster Trio dynamic sa crew ng dating Pirate King. Higit sa lahat, malinaw na ang Elbaf ay isang arc para sa buong Straw Hat crew, hindi lang para sa iisang karakter. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng yan, iisa lang ang lohikal na conclusion, sina Zoro at Sanji ay lalakas ng husto bago pa matapos ang arc na to. Ngayon ang tanong, ano ang susunod na hakbang nila? Para kay Zoro, may dalawang malinaw na direksyon, at kahit isa man lang dito ay siguradong mangyayari sa loob ng arc na to. Una, kailangan ni Zoro ng Future Sight. Sa puntong to ng kwento, lahat ng high-level hockey fighters ay may Future Sight. Sobrang mahalaga nito, dahil ang ultimate goal ni Zoro ay si Mihawk. At kung iisipin mo, sa bansag pa lang na Hawkeye, at sa sobrang observant niyang personalidad, ay malamang ay may pambihirang Future Sight si Mihawk. Hindi pa kasama riyan ang katotohanang nakipag-duel si Mihawk kay Shanks noong sa prime nila, at si Shanks ang may pinakamalupit na Future Sight na nakita natin sa buong kwento hanggang ngayon.
Ibig sabihin nito, obligado si Zoro na magkaroon ng future sight kung gusto niyang makipagsabayan kay Mihawk. At dahil pati si Gaban ay may future sight sa puntong to, hindi na ito mukhang optional para kay Zoro. Hindi na pwedeng idahilan na, hindi talaga specialty ni Zoro ang observation. Sa bagong pamantayan ng kwento, ang advanced observation ay basic requirement na para sa top tier na fighters. Pero kahit ganoon, mas mahalaga pa rin ang susunod na upgrade para kay Zoro, ang tunay na pagmamaster ng Conqueror's Haki. At partikular, malamang na ito ang kumpletong pagmamaster ng kanyang Azura. Ayon kay Gaban, hindi magagamit ni Zoro ang buong potensyal ng Conqueror's Haki niya hanggat hindi niya naiintindihan mismo kung ano ang ginagawa niya at sinasadyang i-control at ihasa ito. Nabanggit din ni Luffy na madalas mag-leak ang Conqueror's Haki ni Zoro kahit hindi niya sinasadya. At pakinggan mo yan, sobrang tugma nito sa pinaka-misteryosong kakayahan ni Zoro, ang Azura. Sa buong kwento, ang pinakamalupit na feat ni Zoro ay ang pag-iwan ng permanenteng sugat kay Kaido gamit ang kanyang Azura. Isang bagay na walang sino man ang nakagawa mula pa kay Oden, kahit si Big Mom, sa ilang araw na laban nila ni Kaido, hindi man lang niya nagawang sugatan ito ng ganoon. At sa eksenang yun, malinaw na may kinalaman ng Conqueror's Haki. Si Kaido mismo ang nagsabi nito, samantalang si Zoro ay hindi niya alam kung ano ang ginawa niya. At eksaktong tugma yan sa sinabi ni Gaban na hindi alam ni Zoro na gumagamit siya ng Conqueror's Haki, sinabi rin ni Luffy na kusa itong lumalabas kay Zoro. Matagal nang nakikipaglaban si Zoro kay Kaido noon, pero noong ginamit niya lang ang Azura, doon lang napagtanto ni Kaido na Conqueror's Haki user si Zoro. Ibig sabihin, sa sandaling yun, siguradong gumagamit si Zoro ng Conqueror's Haki attack. At sa totoo lang, advanced Conqueror's Haki lang ang kayang magpaliwanag kung ano talaga ang Azura. Walang iba, dahil Haki lang ang may kakayahang ipaliwanag ang ganitong level ng feat. Literal na sinasabi ng kwento na ang Azura ay physical na manifestation ng espiritu ni Zoro. At higit sa lahat nagawa ni Zoro na sagatan si Kaido, isang bagay na ipinahiwatig na posible lamang gamit ang advanced Conqueror's Haki. Malinaw na malinaw, hindi alam ni Zoro kung ano ang ginawa niya laban kay Kaido, gaya rin ng hindi niya ganap na naiintindihan kung paano gumagana ang King of Hell. At malamang pa nga, mas maaga sana niyang natalo si Lucci kung agad niyang natap ang Conqueror's Haki. At dito rin pumapasok ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinaliliwanag ni Oda kung ano talaga ang Azura at paano ito gumagana. Ang Azura ay palaging pinakamalakas na finishing move ni Zoro pero lumalabas lang ito sa mga bihirang sandali at saglit lang. Dahil produkto ito ng Conqueror's Haki ni Zoro, isang kapangyarihang hindi pa niya kontrolado, kaya kusa lang itong lumalabas. Ang laban niya kay King ay nagpakita ng unang hakbang ni Zoro sa Poncho sa paggamit ng Conqueror's Haki. At kinumpirma rin ito ni Gaban na ang huling hakbang para maabot ni Zoro ang antas na iyon ng tuloy-tuloy ay ang ganap na pagkontrol ng kanyang Conqueror's Haki. Kapag natutunan ni Zoro na i-master ang Conqueror's Haki, doon pa lang niya magagamit ang Azura kung kailan niya gusto, at makakalaban gamit ang kapangyarihang iyon ng tuloy-tuloy. At tandaan, kahit halos bali-bali na ang buong katawan ni Zoro, nagawa pa rin niyang manaig at mag-iwan ng permanenteng sugat kay Kaido gamit ang isang Azura. Kaya isipin mo to, kung kaya ni Zoro na lumaban ng buong laban gamit ang Azura, di ba? Sobrang nakakabaliw na ng lakas niya, at yan na siguro ang antas ng kapangyarihan na maglalagay sa kanya sa muling magkapantay ng kanyang kapitan, ang magiging Pirate King. Ngayon, pag-usapan naman natin si Sanji, ang sitwasyon niya ay medyo mas komplikado kaysa kay Zoro. Ang malaking tanong, may Conqueror's Haki ba siya? Sa simula pa lang, hindi talaga swak si Sanji sa traditional mode ng Conqueror's Haki users. Maraming readers ang nagkakamali, iniisip na kung matapang ka lang o may strong willpower, automatic ka nang magkakaroon ng Conqueror's Haki. Oo, matapang si Sanji, at obvious na may willpower din siya. Pero kung iyon lang ang kailangan, maraming character sa bawat arc ng One Piece ang magkakaroon nito. Example na lang si Lo, matapang siya, at kayang labanan ng Yonko kung kailangan, pero wala siyang level ng willpower na parang kay Luffy o kay Kid, kung saan, sa unang pagkakataon na dumarating si Kaido, pinili nilang labanan agad kahit dehado sila at kahit alam nilang dehado. Si Lo sa parehong sitwasyon, ay mas pipiliin niya ang matalinong pag-atras. Si Sanji, matapang, matalino, pero hindi siya ganoon ka-uncompromising. At hindi na rin nakapagtaka na wala pa siyang Conqueror's Haki. Kapag ang isang conqueror ay nagdesisyon na tumayo sa laban, kahit sobrang impossible ng manalo, hindi siya umaatres. Kung titingnan natin sa story, wala pang ganong notable moment si Sanji kumpara kay Luffy o Zoro. Ngunit, ibig sabihin ba nito na hindi na makakakuha si Sanji ng Conqueror's Haki?
Malamang hindi, may malaking chance pa rin, isang dahilan kung bakit posibleng makakuha si Sanji ng Conqueror's Haki. Ang counterpart ni Sanji sa Roger Pirates ay si Gaban na may Conqueror's Haki. Ibig sabihin, kung gusto ni Oda na pantayan ang lakas ng dalawang pakpak ng King of Pirates kay Gold D. Roger at Straw Hat Luffy, may mataas na posibilidad na si Sanji rin ay makakamit ito. At panghuli, ang isang malaking pahiwatig, ang pagtatago ni Oda ng mga sinabi ni Gaban tungkol kay Sanji ay maaaring magandang senyales na may surprise pa si Oda para sa ating book. Ngunit heto ang bagay tungkol kay Sanji, hindi naman talaga mahalaga kung magkakaroon siya ng Conqueror's Haki o hindi. Dahil si Sanji ay may sarili ng paraan para lumakas, kahit wala pa siyang Haki upgrades tulad ni Luffy at Zoro. Si Sanji ay isang genetically modified human weapon. Sa dulo, ang mahalaga ay mas lumakas siya, kung paano nangyari yon hindi mahalaga sa karamihan ng characters. Tama, para maabot ang pinakamataas na antas ng lakas, kailangan ng Conqueror's Haki. Pero si Sanji ay nasa sariling kategorya na din, isa siyang science experiment tulad ng Seraphim, kaya may daang bukas para sa kanya na gumawa ng sarili niyang tools at kakayahan upang lumakas. Posible na patuloy lang siyang makakadevelop ng unique abilities na magpapahintulot sa kanya na makasabay kina Luffy at Zoro, kahit wala ang parehong antas ng Haki. Sa katunayan, maaaring ginawa ni Oda ang concept na Warrior of Science para kay Sanji, dahil baka hindi swak sa karakter ni Sanji ang Conqueror's Haki, pero gusto pa rin ni Oda na tuloy-tuloy na tumataas ang lakas niya. Tandaan, sa pangkalahatan, si Sanji ay palaging isang fighter na sumusunod sa sarili niyang style. Mula sa simula, ipinakilala siya na lumalaban ng hindi gumagamit ng kamay, ginagawa siyang unique bilang fighter na puro sipa lang ang ginagamit. Ang isa pang dapat tandaan, ang future sight ay dapat pa rin matutunan para kay Sanji, dahil ito ay hindi mapapalitan ng kahit anong teknolohiya. Si Gaban ay may future sight, at ang specialty ni Sanji ay observation hell. Walang dahilan para hindi niya ma-develop ang sarili niyang future sight sa hinaharap, posible dito na mismo sa Elbaf Arc. Sa huli, ang mahalaga, parehong sina Zoro at Sanji ay gagawa ng malaking leap sa Elbaf upang makahabol kay Luffy, dahil yan ang standard bilang kanang at kaliwang kamay ng bagong Pirate King. Si Luffy ay kaya nang makipagsabayan sa halos lahat ng pinakamalakas, mula kay Kizaru hanggang sa mga Gorosei na sabay-sabay pa sa Egghead. Pero doon din natin nakita sina Zoro at Sanji ay masyadong limitado ang naging ambag kumpara sa kapitan nila. Ang kanan at kaliwang kamay ng Pirate King ay kailangang pumantay sa malalakas na karakter. Tingnan nyo na lang kung gaano kahirap kalabanin ng isang matanda at homie ng si Scopper Gaban, kahit para kay Luffy. At kung iisipin natin na si Zoro ay papalapit na para sa laban kay Mihawk, at si Sanji ay kailangang higitan pa ang lakas ng prime na Scopper Gaban, malinaw na kailangan nilang gumawa ng napakalaking pagtalon sa lakas, dito pa lang sa Elbaf, bago pa man ang Final War. At iyon ang paulit-ulit na binibigyang diin ni Oda sa buong arc. Ito ang storyline kung saan isinasara nila ang gap na nabuo sa pagitan nila at ng kapitan mula pa sa Onigashima. Kaya, sa comment section sa ibaba, ano ang sa tingin mo ang magiging upgrades ni Zoro at Sanji sa arc na ito? Maraming salamat sa panonood, huwag mag-iwan ng likes, hanggang sa muli.